Welcome sa ating reaction and commentary channel. Ngayon sa ating mga reaction video, malaking pagsabog ay naglagay sa Iran sa matinding tensyon habang tumitindi ang alitan nila ng Estados Unidos. Ano nga ba ang kahinatnan ni Commodore Tariela kung pro-China ang presidente sa 2028? Para po sa mga konteksto natin reaction video, panoorin po natin ang mga video to. Pero bago po ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Mag-like na rin kayo sa ating video kung magugustuhan nating video. Panoorin na po natin to. Let's do this. Tonight, Iran says the blast that tore through this residential building in a port city did not kill a naval commander. The explosion and a fire in southwestern Iran caused by a gas leak, officials say. Iran's supreme leader appearing in public for the first time in weeks, attempting to project stability, but his country is on edge. Ito talaga yung no? Ito si Khamenei talaga. Ito talaga yung di natin alam kung bakit ganun yung mindset niya, na bakit pinapas lang niya ang kanyang mga sariling mamamayan. In weeks, attempting to project stability, but his country is on edge. Tomorrow, its Revolutionary Guard is set to carry out missile tests and a live-fire naval exercise. Talagang naghahanda na rin tong Iran sa posibleng pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa dahil nga ang mga Iranian citizen ay humihingi na po talaga ng saklolo sa foreign country para po talaga mapabagsak na po ang kanilang rehimen na si Khamenei. Guard is set to carry out missile tests and a live-fire naval exercise. President Trump has sent an aircraft carrier strike group and says he's prepared to use it. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. Despite Grabe talagang no nuclear daw pero stop killing protesters daw Talagang yun po ang sinasabi ni President Trump. Talagang naghahanda na rin talaga ang Amerika para atakihin itong Iran. At marami pong confidential na salita itong si President Trump na talagang hindi niya sinasabi sa media. Pero legit po na talaga pong aatakihin nila itong Iran. Matagal na pong pagpaplano nila yan, tulad po ng ginawa nila dun sa presidente ng Venezuela si Maduro. At hindi nga raw po inaalis ni Trump na may posibilidad na pwedeng ganun din daw ang gawin nila dito kay Khamenei. internet blackout as mass protests were crushed in a massacre 2 weeks ago. A US team that scours Iranian social media says pro-regime messages are being allowed. Its analysis shared with NBC News, finding the regime trying to project defiance. And they're clearly trying to volley counter threats that U.S. assets will be vulnerable. Desperate to de-escalate, neighboring countries intensified diplomatic efforts today, speaking to the Iranian foreign minister and President Trump's envoy. Talagang sana para sa akin din, sana mapag-usapan ng maayos at sana tigilan na nga nito ni Khamenei ang pagpaslang sa kanyang mga sariling mga mamamayan dyan sa Iran. Dahil humihingi na talaga ng saklolo ang mga Iranian citizen. Marami na pong nawala sa kanila. Talagang hirap na po ang mga Iranian citizen at ayaw na po talaga nila dito kay Khamenei. Today, speaking to the Iranian foreign minister and President Trump's envoy. But across the region in Gaza, Israeli strikes killed roughly 30 people, including children. Grabe. The highest death toll in weeks. Yun talaga, grabe pag may mga nadamay, yung mga collateral damage, yun po ang nakakalungkot. Dahil po sa digmaan na ito, maraming nadadamay. 30 people, including children. The highest death toll in weeks. Grabe. Testing October's peace deal. The Israeli Defense Forces said it was targeting Hamas and Islamic Jihad for violating the ceasefire agreement. Tomorrow, Israel... Grabe sa Middle East talaga, talagang mulat sa pool, hindi natitigil ang digmaan. Sobrang gulo po sa Middle East. At ito po talagang kinakatakot natin dito, yung mga damay. Lalo po dyan sa mga kababayan nating OFW sa mga lugar po na yan, lalo po dyan sa Israel. At kung meron pong mga nasa Iran din, ay mag-iingat po kayo mabuti. At kung maaari ko talagang alam nyo hindi na po talaga safe dyan. Kung maaari po, kung may pagkakataon po kayo, umuwi na po kayo ng Pilipinas. Sana wag nyo pong ipagpalit yung buhay nyo dahil lang po dyan sa pagkita dyan sa abroad dyan, lalo po sa mga delikadong lugar na yan dyan sa Middle East, lalo na po sa mga may digmaan dyan. Isipin nyo na lang po yung mga mahal nyo sa buhay na maiiwan nyo kung sakasakali may mangyayari sa inyo. At sana wag naman po na mag-escalate lahat to at sana ligtas po ang ating mga kababayang OFW. And Islamic Jihad for violating the ceasefire agreement. Tomorrow, Israel is set to allow the Rafah crossing with Egypt to reopen for the limited movement of people. Tonight, President Trump continues to weigh his options over Iran, saying in an interview this evening they are negotiating, but adding
the last time they negotiated, quote, we had to take out their nuclear, and we'll see what happens. Yun na nga po, no, at ginawa na po ng Amerika yan last year, no, na talaga pong pinasabog nila yung nuclear facility ng Iran at hindi raw sila mag-uurong ng kanilang kapasidad na gawin daw po nila ulit yan, na pasabugin ng nuclear facility ulit ng Iran. At ito pong Amerika ay nagsabi na nga po, pati po si President Trump, na talaga po nakikipag-negotiate na rin daw kahit papano itong Iran sa Amerika. Pero nagbanta rin ng Iran na talaga pong sinasabi nila na kapag nag-escalate po to at talaga pong umatake ang Amerika sa Iran, ay magiging regional war daw po yan. Magiging damay po yung mga kalapit na bansa, nakaalyado ng Amerika. Kumbaga, baka madamay ang mga Saudi, ang Qatar, yan po ang unang aatakihin ng Iran. Kaya marami po talagang madadamay po dito kapag po ito talaga ay sumiklab tong digmaan po na to. Kaya wag na po nating i-wish na mangyari po to. Pero ang agaran po talagang gusto natin mangyari dito ay maligtas si President Trump ang mga Iranian citizen na taga pong humihingi na po ng saklolo. Bali po, ganun po talaga mangyayari kung sakaling gawin po ni President Trump na iligtas ang mga Iranian citizen, ay magdedeklara po syempre ng gera yon. Pagsisimulan po ng digmaan yon dahil syempre atakihin nila itong si Khamenei. Pero itong si Khamenei talagang hindi po natin alam kung bakit ganun po ang kanyang mindset, kung bakit pati po ang kanyang mga mismong mamamayan ng kanyang pinapaslang. Lipat naman po tayo dito sa isa pang gagawin natin reaction video. Paano na nga po si Tariela kung pro-China ang magiging presidente sa 2028? Ano nga ba ang gagawin nito ni Commodore Tariela? Panoorin po natin ang video to. O paano pag nakaupo na yung pro-China president sa 2028? What would happen to you? Ay, wala akong sinasabing gano'n. Oo, ikaw naman eh. Well, very futuristic yan. Hindi, As I naisip said, we will respect the chain of command. No? The president is the commander-in-chief and also the chief architect of our foreign policy. Yun talaga, no, talagang siyang marespeto rin talaga siya, no? Ire-respeto niya raw ang chain of command, di ba? Yun, kahit na po sino pa maging presidente sa 2028. Kung yan ang magiging tahak ng susunod na administrasyon, and I'll be completely silenced, and I'll probably hang my uniform already. Oo. Yun ang sinabi niya, no. Halimbawa daw ang desisyon o yung panig ng magiging presidente sa 2028 ay kumbaga maka-pro-China, no. Iahang niya raw na ang kanyang uniform o magre-resign siya. Diba? At pag alam niyang isinasilence siya o pinatatahimik siya na magiging presidente ng Pilipinas sa 2028, yun po ang kanyang gagawin. Ay ihang niya na po ang kanyang uniform. Ibig sabihin na po nun ay magbibitiw na siya sa tungkulin at magre-resign na po siya. May paninindigan po itong si Commodore Tariela na nakikita natin sa kanya talaga pong Pilipino siya at maka-Pilipino siya at maka-Pilipina siya. Makabayan itong si Commodore Tariela. Ulitin natin yun. Magiging tahak ng susunod na administrasyon, and I'll be completely silenced. I'll probably hang my uniform already. Ayun, hindi kasi, Pero tayo naman, hindi naman natin kailangan respeto yung chain of command. hindi naman. No? Diba? Tayo, di ba? Okay na naman tayo bumanap. Wala naman. No? Hindi, buti sinabi niya. Siyempre iba kasi si Commodore Tariela may sinumpang tungkulin yan. At siyempre nakikita natin kay Commodore Tariela talagang maka-Pilipina siya at maka-Pilipino siya. Kasi nga ipinaglalaban niya ang West Philippine Sea na talagang atin po yan, legit ang ating EEZ na yan. Kaya po sinasabi niya nga po dito, no, kung ang susunod na presidente ng Pilipinas ay patatahimikin siya, no, at hindi siya makakapagbigay ng kanyang saloobin o pahayag tungkol dito sa pangharas sa atin ng China, ayun nga po, ay magre-resign na nga raw po siya. Ihang niya na nga po raw ang kanyang uniform. Kumbaga, sobrang pride po yan ng atin, no, ng ating bayan itong si Commodore Tariela, na mararamdaman natin na tataas ang moral natin bilang Pilipino na inilalaban ni Commodore Tariela ang Pilipinas. Sobrang kudos po talaga dito po kay Commodore Tariela dahil napakatinong Commodore po niya dito po sa PCG at talaga pong sobrang vital po ng role nito ni Commodore Tariela dyan po sa West Philippine Sea para po magpahayag sa ating mga ordinaryong mamamayan kung ano ang tunay na nangyayari dyan sa West Philippine Sea, kung anong ginagawa sa atin ng China. Real talk po yan. Talaga pong kumpleto detalye, transparency ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino sa nangyayari dyan sa atin sa EEZ natin. Yun lang po, no? Sana nagustuhan yung ating reaction video. Huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung nagustuhan nyo ating mga reaction video. Mag-like ka na rin kung nagustuhan mo ating video. Ingat ka. See you all. God bless and peace out. Bye.